Coach Ronald Isidro, Coach, kayo po nagpupulong ngayon kasamang Infanta, no, na Toda, at syempre yung Social Committee ng Transportation. Ano ang final na pag-usapan ninyo kaugnay sa boundary ng mga pumapasok at labas-pasok ng Infanta sa Carial? Ano pong final pag-usapan niyo ngayon? Yun po, magandang umaga po. Bilang chairman po ng Transportation, Sangguniang Bayan po sa lokal na pamahalaan ng Bayan ng Rial. So yun po, meron na po tayong na-approve na Memorandum of Agreement ng tatlong bayan. So mas pinaiigting lang po natin yung pagdating po sa implementasyon. Yung napagkasunduan po natin doon ay terminal to terminal. So ngayon po ay mas nakita natin doon sa dry run na ito po ay maghatida na lamang. At doon po ay makikita natin kung sino yung mga magbabiolate na no pick-up policy. Mabilis po nating ma-identify kung sino po yung na-pick up sa bayan ng Rial, papunta po, pauwi po ng aming mga tricycle. Ibig po sabihin, magkaroon ng terminal dito sa Infanta ang Rial, then magkaroon din ng terminal ang Infanta sa bayan mismo ng Rial. Hindi po. Bali po, meron po ang terminal dito sa bayan ng Rial ay terminal po ng Infanta. Okay. At may terminal po kami sa designation sa Rial na hanggang doon lamang po yung, halimbawa po, ang Infanta, papunta ng Rial, pwede po niyang isakay ang pasahero niya sa Poblasyon 1, Poblasyon 61. Hanggang doon lang po niya pwedeng ihatid. Pero kapag ka po paungus na, ibababa niya po doon sa mismong terminal sa at tayo na yung mga toda na po natin sa Rial ang maghahatid papunta sa Ungus. Okay. Pwede nang dumiretso sa mismong Yes bayan. po, opo. Okay. What about sa Rial po, Consi? Bali, ang main napag-usapan po namin dito ay yung pong pagbuo ng technical working group na siya pong nagre-resolve ng mga nagiging problema po natin sa transportation. Pagdating po, kagaya po na nasabi po ni Constipoy na yung pong memorandum of agreement na nabuo po noon ay meron pong mga kaunti lamang na pagbabago. Tama po, na kagaya po noon, mas kagaya po ngayon, ang sabi po namin ay magkaroon na lang kami ng hatidan. At kung sino man po yung mag-violate doon ay ang base po sa amin na pagbitingan ay mas palakasin namin yung enforcement po ng kada bayan. Na kung may mag-violate po na mga drivers and tricycles ay atin pong lalapatan ng multa. At saka isa po na-address na issue ay paano po daw po naman yung mga pasyente na papunta at saka yung lumabas po ng hospital. Kagaya po noon ay na-address po din naman natin, napag-usapan po ng maayos kung paano po yung magiging, kumbaga man po ay diskarte kung paano hindi napaparahin ito or kung parahin man ay yung mga certificate na kailangan para maipakita sa enforcement para hindi sila mahuli. Ito po ay bahagi po ng, kumbaga man po ay pagbibigay natin ng mas magandang serbisyo po sa ating mananakay. Hindi lamang po natin tinitingnan dito ay yung pong mararamdaman ng ating mga drivers, kundi kumbaga man po ang mga drivers po ng Infanta at ng Infanta Quezon, alam po nila yan ay kasama ng ating lokal na pamahalaan sa pagsiservisyo sa mga mamamayan. So, kailan ang effectivity nito, Bakot? So ngayon po ay kailangan pa po naming ma-approve yung IRR at kapag ka po na-approve na po yung IRR, saka po tayo mag-proceed doon sa implementation po, na full implementation na po nung nasabi nating MOA. So ngayon po ay nawala na, parang isa pa pong panawagan namin ni Konsehal Team sa bayan po ng Infanta at bayan ng Nakar at ng Rial. Kung kayo po ay may mga pribadong tricycle, makikilagyan po ng family service, family use, at saka private. Para nasa ganun po, kapag dadaan po kayo sa boundary, mas mabilis po kayong ma-identify ng ating mga traffic enforcer. Bali po kasi doon sa boundary natin, may traffic enforcer ng Infanta at may traffic enforcer po ng Rial. Yun po, ikaw naman, pasalamat po ng Mayor. Malaking salamat po sa dalawang punong bayan ng Rial at saka po ng Infanta. Pauna po ni Mayor Edward at ni Mayor Julian na pag-ayusin po para mas maging convenient po sa ating po mga mananakay ang pagbiyahe po ng dalawang bayan. May napag-usapan ko ba doon na yung pamasahin po ng Rial po Infanta ay same din po ba ngayon o may pagbabago? So sa ngayon po ay doon po sa MOA natin ay 50 pesos dahil po krisis tayo ngayon ng gasolina, mataas. So ngayon po ay 60 pesos po yung sinisingil natin. Medyo tumaas po ng kaunti.
So, wala nang kalituhan sa mga pasahero. Wala na po. Sanay na din daw po naman yung mga pasahero. Okay. Sige, may panawagan pa kayo mga konsi. So, yun po, sa mga toda po namin sa bayan ng Rial, sana po ay sumunod tayo doon sa napagkakasunduan natin na memorandum of agreement nang sa ganun ay wala nang maging problema. Sabi nga po ay ito po ay matagal ng suliranin ng 3 bayan, pero sabi nga po ay siguro ito na yung panahon, oras at pagkakataon na mag-isa po ang transportasyon dito sa bayan ng Reyna area. Sa akin naman po, sa aking mga kasamahan, mga katropa, ng mga miyembro ng TODA na bumabiyahe ng Real at Infanta, tayo din po ay sumunod sa mga patakaran at saka sana ay wala nang gulo na at pag-aaway pa na mangyari. At mas panatilihin natin yung masaya at saka kumbaga man po ay may kasamang pagmamahal na pagsiservisyo sa ating bayan. Maraming salamat. Yun po at meron pa po, nagpapasalamat din po ako sa ating punong bayan kay Mayor Julian Orozco Makasait. At syempre po, ang Sangguniang Bayan po, lagi po naming katuwang dahil sa pag-approve po ng mga resolution na kung ano pong memorandum of agreement na aproba namin. Syempre po, salamat din po sa ating Vice Mayor ng Bayan ng Real, kay Vice Mayor Bing Jestro Aquino, sa aking mga kasamaan na konsehal ng bayan. Nais ko pong isa-isahin kay Kagalang-Galang General Assis Poblete, Michelle Abanika, Cons Dar Castro, kay Conset, kay Cons Casey, kay Cons Amelie, kay Cons Lea, kay PPSK, kay PMR Melanie Catalan, at saka po kay PPLB Maria MU. Maraming salamat po sa inyong suporta bilang chairman po ng transportation.